Paano tayo mamuhay? 1 Peter 4 verse 2, mga minamahal, huwag kayong magtaka sa madidigat na pagsubok na inyong dinaranas para ito'y pagkaraniwan. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa paghirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag sa kanyang kadakilaan. Next po tayo. 14. Basa. Mapalad kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng kalawatian at Espiritu ng Diyos. Huwag nawang mangyari maparusaan sa inyo na siya'y mamamatay tao, magnanakaw, salarit, makialamero. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyo ito yung kahiya, saling magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyong pangalan ni Kristo. Amen po? May buhay ng Kristiyano. Kaya ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Diba? Ngandaya ka ako. Alas buong barangay eh. Kasama talaga ng staff. Sabi ano lang. We are so blessed talaga. Naka-witness ng kanyang angkan na talagang siyempre nung una talagang hirap siya na mag-isa. Alam niyo itong kapatid natin ito, lahat siya talaga tumas yung kanya Nung sa McDo po siya, naging manager po siya. Diba? Iba talaga si Lord, talaga iba. Hindi ko, ang Diyos ang tinataas ko po dito. Pag naging matapat kay Lord, nako, isang bagay lang ang sasabihin ko sa inyo. For successful, ang makakamtan ka. Totoong successful tagumpay. Kasi ang totoong tagumpay yung kasama ng Panginoon. Yung tagumpay mo lang sa tablado, wala yun. Pero pagkasama mo Panginoon sa tagumpay, panghabang buhay yun. Kasi hindi ka lang nagtubay sa mundo, magtatagumpay ka rin sa buhay na darating. Ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangaral ng magandang balita at pagbuti mo'y paglilingkod. Sapagkat dumating ang panahon sa aking pagpanaw kung sa buhay nito, ako'y mistulang isang handog na ibubuhos sa tambalan. Pag namatay ng tao, wala tayong magagawa. Katulad ni Pablo. Pero ito pang maganda, pag namatay po, sabi ni Pablo, pinagbuti ko ang aking paglaban. Kaya sabihin mo ngayon, ang tanong, matatapos mo ba? Tuloy lang. Amen po? Ano pa? At natili akong tapat sa pananampalataya. Yung iba dito, hindi ko nila lahat mga kapatid. Tapat lang yan sa pananampalataya pag may kailangan sa Panginoon. Masakit, pero totoo. Ano man yung buhay mo ngayon, ano man yung narating mo, kailangan ka lang maging tapat sa Panginoon. Kasi marami pang darating na provision sa'yo na galing sa Panginoon. Tatandaan mo, ang buhay hindi nagtatapos sa isang tagumpay. Ang buhay ay magtatapos yung tunay na tagumpay na lahat tayo ay pupunta sa langit. Amen po? Ano pa? Nakakamtan ko na ang kulungang nakalan sa matuwid. Sa araw na yon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siya magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang yan sa akin, kundi sa lahat ng nananabig sa kanyang pagbabalik. Tayo po yun. Ang Diyos po. Sige, next verse po tayo. Acts 20 verse 2. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Sabi ni Pablo, itong si Pablo, walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang tungkulin na matapos mga gawain ibinigay sa akin ng Panginoon. Kaya ang paglilingkod sa Diyos po, ang Diyos po ang magbigay. Hindi po tao. Amen po? Maglingkod ka hanggat gusto mo. Anong gusto mo? Maglingkod ka na lang ba pag naka-wheelchair ka na? Maglingkod ka na lang ba pag hindi mo na kayang maglakad? Amen po? Kaya ano pa sabi niya? Check. Walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin matapos ang gawain binigay sa akin ng Panginoon sa pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandang loob ng Diyos para sa tao. Diba? Ano pa? Next po tayo.